Hello! Welcome sa ating video for today! Kamusta naman kayo? Sana despite sa lahat ng nangyayari ngayon sa atin, sa paligid natin, sana okay pa rin tayong lahat. Alam ko, mahirap yung mga nakaraang buwan para sa lahat. Minsan mahirap maghanap ng positive sa lahat ng mga nababasa mo or nakikita mo na negative nitong mga nakaraang araw tsaka nitong mga nakaraang buwan. So, alam ko, may iba-ibang way tayo para mag-cope sa mga situation natin ngayon. So, ayun. Ngayong araw na to, magkukwento lang ako kasi hindi ako aware anong araw ngayon para sa akin, para sa amin. Kasi, nung nag-check ako ng memories sa Facebook, marami palang memories. Tapos, isa dun yung, papakita ko dito. Yan yung 9 years ago, nakita ko yun sa memories ko. Pinost ni Sir Rico Angeles. Ayan. 9 years ago, ito yung unang beses na nagsali ako sa cosplay competition. Ay! Ito nga ba yung unang beses? Hindi ito yung unang beses, pero ito yung unang beses na sumali ako sa cosplay competition na malaki. Tapos, ang gamit ko is yung unang full armor na ginawa ko. So, kung makikita nyo, nakakatuwa kasi yung mga gantong bagay, pag nakikita ko, parang nare-realize ko sa sarili ko, ang laki na pala nang na-improve ko, ang layo na nung itsura nung time na nag-try ako gumawa ng armor. Tapos ngayon, yun na nga yung ginagawa ko palagi. Nakita nyo, walang ka-shading-shading. Walang ka-shading-shading. Di pa ako marunong mag-emulsion yan. Tapos, sinubukan ko rin magtahe. Tapos, ambisyosa kasi ako. Gusto ko gumagalaw yung pakpak ko. Medyo ginawa ko parang oo nga pala. Yung character ko na yan is si Shanna from Legends of Dragoon. Kung familiar kayo, sa PS1 game siya. So, classic na game. Sa utak ko dati, pag competition, kailangan yung costume ko is intricate, elaborate, para sa craftsmanship na Naisip ko, yun yung cosplayin ko nga kasi nga, siya, madetalye. Kaso, hindi halata. Hindi halata yung mga details. Kasi nga, hindi ba ako marunong mag-emulsion yan. Hindi pa rin ako marunong mag-paint ng matino. Tapos, medyo bara-bara ko ginawa kasi may term sila dun parang freehand crafting, yung hindi ka gagawa ng pattern, diretso cut sa rubber sheet. So, yan. Alam ko, gumamit pa ako ng dyan karton sa shoulders yata. So, nung ginagawa ko yan, iniisip ko pa kung paano gawin yung dibdib, paano gawin yung gantong shape, paano gawin yung ganyan. Kasi hindi ko pa alam yung mga velcro. Tapos, paano ko nga ba sinukat yan sa sarili ko? Alam ko wala akong measuring tape nung time. Tinansya-tansya ko lang yun. So, yan. Yan yung first attempt ko ng paggawa ng armor. So, yan. Papakita ko sa inyo dito yung iba-ibang picture na nakita ko sa memories ko. Ang payat ka. Ganito mo paano sa stage. Ayan ba? Paano ako sa stage nung sumali ako? Hindi alam ng karamihan na meron akong stage fright. Takot ako sumampa sa stage, pero gusto kong sumali sa competition. So, utak ko kasi, kapag in-expose ko yung sarili ko sa same na situation, kunyari, takot akong tumayo sa stage. So, kailangan kong tumayo sa stage para masanay ako, parang ganun. Noong unang sampa ko dun, lamig na lamig yung mga kamay ko. Sobrang ninenervyos ako. Tapos, yung pakpak ko kasi, siya, may string siya, tapos pinupull siya. Tapos, parang gaganon dapat kasi medyo fail yung paggagawa ko ng pakpak ko kaya nakakatawa. So, tinawag ako. Pagdating ko dun sa spot, 1, 2, 3, tapos tumakbo na. 1, 2, 3, ginanon ko yung pakpak ko, tapos tumakbo na ako palayo.
Kasi takot na ako magstay ng matagal dun sa stage. Tuwing naaalala ko, natatawa ako kasi hindi ko alam. Pero nung Shana din kasi yung una kong kinosplay. Pero ano naman yun? Shakugan na Shana na anime. So, mas matagal pa yata yung in-stay ko nung time na kinosplay ko. Pero alam ko tatlong din ako eh. Yung parang parang left, right, center, tas alis na. So, yun lang yung ginagawa ko dati. Di talaga ako sanay ng mga skit, pose. Kasi takot na takot nga akong tumaya sa stage. Pero yun, habang tumatagal, habang ginagawa ko siya, nag-i-improve naman yung ano ko. Tapos meron pa akong ginagawa dati. Yung sa sapatos ko, yung mama ko yung nagturo nun eh. Naglalagay ako ng barya sa sapatos. Ewan ko, sabi na maglagay ako ng barya para mawala yung nervous ko. Feeling ko na-absorb ng barya yung lamig-lamig ko sa katawan. Effective naman, pero yun. So, yun yung isang sekreto ko. Isang sekreto ko na hindi ko pa sinasabi pala sa mga kakilala natin. Naglalagay ako ng barya sa paa ko. hindi importante kung gaano ka laking barya. basta may barya yung tig-isang paa ko. Tapos, tagal ko na rin pala sa cosplay, no? Oo, tagal ko na sa cosplay. Kasi, nitong mga huling year kasi hindi kami masyadong naging active locally, pero kung ma-check niyo yung Instagram, yung Facebook, doon nagpo-post kami ng mga ginagawa namin. So, related pa rin siya sa cosplay. Hindi nga lang kami nakakapag-attend masyado ng mga event. Hindi na lang siya basta hobby para sa akin eh. Parang naging parte na siya ng everyday life. So, kung yung ibang cosplayer, yung cosplay yung ginagawa nilang parang escape from reality. Ang nangyari naman sa amin, cosplay, reality, boom. Ayan. Nagkasama naman. Well, hindi naman masama, pero ayun. Tapos, 9 years ago yun, di ba? Tapos nakita ko pa yung isang memory. Yung milestone. Ito yung 4 years ago, nung lumipad kami papuntang Singapore para mag-compete sa STGCC. Kasi yun yung qualifier for Chicago. Qualifier for Chicago. Para akong paos. Ban-excite ka kasi. Ha? Ban-excite ka magkwento. Yun yung qualifier dito sa Southeast. Pero yun kasi yung meron din naman sila sa Indonesia tsaka dun sa ibang Asian country. Kaso yun kasi yung pinakamalapit tsaka yun yung pinaka-cheap na. May sariling gastos. Yun yung pinaka-cheap na airfare. Kaya dun kami nag-compete. Kasi sariling gastos yun. So, yeah. Yeah. Nag-pay off naman. Nag-pay off naman siya kasi yun talaga yung hindi namin inaasahan talaga na ang dami ding nangyaring ka-jinxan. Kasi yung costume ko nun, ito. Dun. Ayan. Ang costume ko nun is Final Fantasy 9 si Leech. Yung final form ni Leech. O yun ba yung form niya ng 9? Kasi meron ako ibang pinagpilian eh. Hindi, parang yun yung final form, diba? Kasi meron pa siyang isang form. Yung parang kulang sa buto. Kulang siya sa buto. So yan, yun yung kinosplay ko. Ano siya? Matangkad siya. Mataas siya. Hindi ko alam, pero yung unang plano ko kasi dyan, dapat meron akong bumili nga ako nun, diba? Meron ako nun. Yung parang drywall stilts. Dalawang klase pa. Yung isa yung pang paint, yung isa yung pang stunts. Yung isa pang paint, yung isa pang stunts. Hindi ko matayo yung pang stunts. Kasi kailangan mong balansehin yung sarili mo. So, hindi ko mabalanse yung sarili ko. Kaya yung bumili pa ako ng isa pa, yung drywall stilts na pang pintura ng So, in-import ko pa yun. Ang problema naman dun, yung legs ko hindi mabuhat yung
masyado mabigat para ilakad. Mabigat yung mga stilts para ilakad kasi isipin mo nga naman, ginagamit yun, kailangan stable yun kasi magpipintura ka, 'di ba? Mataas. So, mabigat talaga yun. So, hindi ko inassume na ganun kabigat. So, hindi mabuhat ng paa ko. Kasi ganito yata hindi kita. Basta ganito, parang sobrang taas Parang niya 3 feet eh. yata diadagdag sa'yo or 4. Sobrang haba niya. So, imagine niyo andito yung paa mo, tapos bubuhatin mo yung bakal na yun. So, hindi ko kinaya. Kaya naman, binago ko yung design. Nakuha ko yung idea sa Costume. sa Halloween costume ng sa ibang bansa. Yung parang pinapatong nila dito sa shoulder nila. So, parang nagiging backpack yung kalahati ng katawan ng costume. Kung may makita ng picture, post mo lang para Ipopost ko na lang dito para ma-visualize nyo. So, yun yung nangyari. Yung kalahati ng katawan ng costume ko, bit-bit ko siya sa balikat ko. Tapos, kung makikita nyo ulit yung costume na to, yung mukha ko nandun sa tiyan. Ganun kataas yung costume na dinala namin. Nakakatuwa pa kasi nagkasya lang siya sa dalawang balikbayan box na pinagdikit. Kasi ikikid nga tayo sa... Nagtitipid kasi kami sa airfare. So, ayaw ko magbayad ng extra baggage. Pero, nagkasya sa doon. Kasi, isa yan sa pinaka-proud akong natutunan habang... At dumating yun ng buo. Walang sira. So, isa yan sa pinaka-proud akong Kaya kung pagkasyahin yung malalaking costume sa maliit na. Parang puzzle. Okay, so nakwento yung tungkol sa costume. Ano yung tungkol sa event? Ano yung nangyari na kwento mo? Ayan. So, sa event, maraming nangyaring alam mo naman, pag mga ganong bagay, mga hindi inaasahan mangyari, Murphy's Law, nangyayari, yung ulo pasaway, yung ulo ni Leech pasaway. Kasi meron yung animatronics ko. So, bumubuka yung bibig nun, tapos ganagan-ganan. Sumasabay sa So, kino-command ko siya mula sa tiyan. Hindi rin tayo nakakain ng araw na yun, diba? Kasi pinapunta na sa backstage. Ayun, so hindi kami nakakain ng... Umalis kami sa hotel namin ng maaga. Dumating... Balak natin kumain lang dun sa venue. Balak namin kumain sa venue kasi bawal kumain sa backstage. So, hindi na kami nakakain. So, nagantay kami mula umaga hanggang gabi kasi gabi na yung mismong catwalk or mismong presentation. So, gabi na. Kain lang natin ng candy sa ulit ko ba Nakain lang namin yung candy. Ano lang talaga? Willpower. Willpower yung nagdala. Kasi, yung costume, hindi ko na... Although tinatanggal ko siya paminsan-minsan, ayoko na siyang tanggalin nung bandang malapit na yung competition kasi mahirap nga siyang suotin ulit, diba? Pre-judging nga parang buzzer beater. Tayo lang din nakatapos mag-assemble ng costume. Buzzer beater kasi ang gulo nga ng ulo. So, pre-judging na. Tapos yun, nanalo kami nung araw na yun. Araw na to nung taon na yun. Araw na to nung taon na yun. Nanalo kami sa regionals ng STGCC. At yun yung nag-pave ng way para makapunta kami sa Chicago. Chicago! Tsaka sa Switzerland nga pala. Kasi nung nakita yata nila yung nag-trend yung costume. yung Leech na yun, dun kami na-invite for Switzerland. Kaya nakakatuwa. Ang memorable pala ng araw na to. Na-share ko lang sa inyo kasi nga, gaya ng sabi ko kanina, parang ang hirap maghanap ng mga panghuhugutan mo ng mga positive na So, nakakatuwa na dun si Facebook pa yung nag-remind ng Kung minsan, feeling nyo down kayo, check nyo yung memories nyo. Baka may mga nakalimutan kayong special events. Tapos, ayun,
Kasi ako natawa ako nung nakita ko yung ano parang, oo nga pala, ngayon nga pala yung araw na yun. Kaya nakakatuwa na may konting reminder ka na, uy, may nangyaring maganda sa'yo ngayong araw na to nung dating year. Tapos, ayun. Parang nostalgia. Yeah. Nostalgic feeling. Kasi nararanasan ko rin yun nung mga nakaraan. Parang ang hirap humanap. Motivation. Ayun. Yun lang. Na-share ko lang sa inyo yung napaghugutan ko ng positive na ngayong araw na to. Kaya naman naisipan kong mag-video at magkwento kasi malay nyo, maisipan nyo rin mag-check ngayon ng memories nyo tapos makahanap din kayo ng ng mga nakaka-inspire, nakaka-motivate ng mga memories. So ayan, thank you sa panonood, pakikinig at sana makahanap kayo ng mga positive memories or positive inspiration para sa inyo ngayong panahon ng pandemic. Yan, hang in there guys. Kaya natin to. Yan, thank you. Don't forget to hit like, subscribe, and ring that bell icon. Naririnig pa ba yun?